Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Ayan mga kap, bali update nga pala tayo sa ating power source. Tara, samahan nyo kami. Andito nga pala tayo sa ating lalagyan ng mga solar panel. Ayan natin mga solar panel. So ipapakita namin sa inyo yung ginawa namin portable generator set. Na kung saan, pwede mong dalhin kahit saan yung baterya na yun. Tara. Bali, pwede mo siya i-charge sa solar. Pero check muna natin ngayon yung mga bagong dating kong baterya. At saka yung solar setup ko dito sa bahay. Kasi plano natin mag-upgrade mga kap. Hindi na tayo dumaan sa basement. So, tagtuyo ngayon. Ayun mga kap, may kita nyo nandun. Mamaya pupuntahan natin yan. So ngayon, dito muna tayo pupunta. Iginilid natin ang ating mga halaman dahil masyado natutuyo na. Tara mga kap, silipin natin ang aking basement. Dito nga pala nakakalagay ang ating power source mga kap. So ito yung mga dumating nating baterya. 300 pa lang to. Ito siya mga kap. Pero ang kailangan pa natin dito mga 500 pieces. So ito pa yan mga kap, yung 100 na dumating. Kailangan pa natin mga 500 pieces. Mag-assemble tayo ng mga 48 volts. So yan. Ito yung setup natin ng 24 volts. Yung kabila, yung 12 volts. Ito mga kap. So ano nga pala to? Ito ang safety natin. Ito ang makabagong fire extinguisher. So, pag nasunog to, puputok tong bola na to. And then, maapol na niya yung sunog dyan, kung sakali. 24 volts. And then, ito yung 12 volts. Mag-assemble tayo mga kap ng 48 volts. So, yan. Magulo lang ang ating wiring. Pero, huwag kayo mag-alala. Naiintindihan ko yan. So, ito yun mga kap. At assemble natin ng 48 volts. So, ayan ang pinanggagalingan lahat ng aking power source sa bahay at saka dun sa baba. So, silipan naman natin yung setup natin sa baba. Pero ngayon, daanan muna natin yung ating portable generator set. Tara. Tara mga kap, puntahan natin yung ating portable generator set. Inassemble lang natin ito kagabi. Ngayon, charge natin. Bali nilagay pa lang nga natin pala siya mga kap sa sa toolbox. Ito siya. So may kita nyo dito mga kap. Nagcha-charge siya. Tapos ngayon mga kap, may kita nyo kung tatanggalin nila yung isa. Yung isang duktong. Ito. So yan mga kap, natanggal ni lady. Hindi na may kita nyo, wala na yon. Papakita ko yung didikit nyo ulit at gagana yon. Sige, dikit mo. Didikit mo na. Ito yun, gumagana siya. So, ibig sabihin mga kap, nagcha-charge siya. Tatanggalin muna ni lady parehas. Tanggalin mo muna. Diba, nawala yung charge. Ibig sabihin, nariread ng controller yung baterya sa loob. Tara, try natin kung gagana to. So, tinanggal muna natin yung mga kap. Dadalhin muna ni lady yun. Ganyan lang siya. Testingin natin kung gumagana ba yung kuryente niya. Ayan lang siya mga kap, mga toolbox. Ang tawag dyan portable generator set. Testing natin mga kap kung gagana yung ilaw dyan at saka yung yung electric fan. So dito mga kap, yung isang setup natin ng solar. Ito yung nagpapagana dito sa ginagawa nilang barracks ang magiging tuluyan ng ating mga staff. Ito isang setup niya. Bali mga kap, kung gusto niyo makita yung loob nito, ganito lang siya. Hindi pa ito tapos, so sinubukan lang namin siya kagabi. May inverter dun sa loob. And then naglagay na rin kami ng safety breaker. And then naglagay kami dito ng 12 volts na saksakan. Sa kabila, yung 220 volts. Tignan natin. On muna natin to. So yun, nag-on na siya. And inverter mga kap.
Ito nga pala yung ano natin mag-assemble kagabi. Tunuruan natin silang mag-assemble nito kagabi sa guidance natin. Kaya nagawa natin to. Or nagawa nila yan. So ayan si Jo Marie at saka si Tok. Kasama na rin natin si Marlon at saka si Arnel. So ito mga kap, titestingin natin tong electric pan kung uubra ba siya dyan. So sige, saksak mo Tok. Buksan mo electric pan. Ayan mga kap, so gumana ang ating electric pan. Ayun, nawakan ni Jo Marie kasi baka na masyadong malakas. Ayan, gaya nawakan niya. Okay, so napapagana niya mga electric pan at mga ilaw. At testing natin yung charger. Pero so ayan si Lady ng nagbibigay sa akin ng power. Yeah. So ayan mga kap, saksak ni Jo Marie ang yung kanya palang charger. Gagana ba? Gumana ba, Jo Marie? Opo, boss. So yun mga kap, gumana. Nagagawa ng ating portable generator. And then, sige, testing natin yung 12 volts. So ito mga kap, 220 to, hindi pa namin nalagyan ng marka. Kasi nga, madalian, 10 na ata kami natapos kagabi. Try naman natin yung 12 volts sa kabila. Ayan mga kap, sasaksak ulit nito yung 12 volts. Yon, okay, gumagana yung kuryente. Diba? So may 12 volts tayo at may 220. Kakabitan mo lang dun ng solar panel. Magcha-charge na yung baterya natin. Okay, sige Tok, pwede na yan. Ayan yung inverter natin. Kaya pa natin paliitin yung inverter na yan na mas maliit at mas maayos natin yung paglalagay. So first time namin gumawa nito at successful naman kahit papano. Pwede natin may tulong to sa sa gustong matuto sa ibang mamayan para sa oras ng brownout at saka sa pagtitipid ng kuryente. Tama ba, Lady? Tama. Ayun, may tama ka. So mga kap, check naman natin yung ating kuryente dun sa loob. Okay na yan, Tok? Bale, ito mga kap, ito naman ang gumagana sa mga kuryente dito, sa mga saksakan. Itong tinatawag na ATS o Automatic Transfer Switch. So, automatic ko, pag nilagay ko, ang gumagana ng kuryente dito is ito. Ngayon, kapag nag-brownout sila or nalobat yung baterya nila, mag-automatic na, halimbawa, papakita ko sa inyo. Bali, pag pinatay natin itong mga kap, makikita nyo, ito, mawawala yung ilaw, tapos lilipat yung kuryente doon. Kukuha na siya ng kuryente from dun sa atin sa taas, yung nakita nyo setup natin ng solar. Bali, andun yung plan B nitong bahay na to. Sige, Lady, try mo. So, yun mga kap. Wala nang power yon, pero may kuryente pa rin sila dito. So, yan mga kap, bali sinaksak. Ayun, nakikita nyo, gumagana pa rin siya. Kahit nakapatay na yung inverter niya. Kasi nga, ito yung plan B niya na kung saan kumukuha to ng kuryente dun sa akin sa taas o tinatawag na automatic transfer switch. Kung brownout sa kanila dito sa baba, hindi sila mawawalan ng kuryente kasi nga may plan B pa dun sa taas. So, yan, Lady, buksan mo na ulit yan. Pwede rin. Yon, so nakita nyo, lumipat ulit dito. Dito na ulit ako kuha ng kuryente. Ano ba yung sinusupply nitong kuryente na tumakap? Yung 12 volts natin, yung mga ilaw. So, yung ilaw mga kap is 12 volts. Yon. Okay na? May kita nyo ngayon mga kap, may reading tayong 14.4. Ibig sabihin, almost full charge na yung kanilang baterya. Kasi dun sila kumukuha ngayon, nag-grinder sila, hindi kaya ng inverter na to. Kaya dun nila kinoconnect yung kuryente nila sa malalakas na equipment sa kuryente natin sa taas. Kasi mas malakas yung inverter natin dun. So ito mga kap, ang pinapatapos natin barracks para sa mga workers natin. Yung mga nakitira natin tiles na napagamitan, so ginagawa nilang puzzle dito, pinagsasama-sama natin. So art din yan. Check din natin yung sa upuan. So kung makikita nyo dito mga kap, magkakaiba siya pero maganda.
Ayan mga kap, na nakita nyo yung ating source ng kuryente natin dito sa baba at yung kuryente natin sa taas. Nakita nyo rin yung portable generator set natin. Madadaanan natin dito mga kap yung mga naglilimlim natin mga manok. So marami na rin nagpisa ng mga sisiw tulad nito. Ay, mga sisiw niya. Check natin yung mga naglilimlim doon mga kap. Ito ibang mga nagpisa mga kap po. Medyo magulo dun sa manukan. So kailangan natin ito mailipat. Ayan mga kap, so may naglilimlim dito isa. Dalawa yun, meron mga kap, kulay itim nga lang siya. Ayan, kala nyo wala. Tapos 3, 4, 5, tapos 6. Ayun. Tapos meron pa dun isa mga kap eh. Baka kasi magliparan eh. Meron din dito mga kap. Ayan. Tapos meron dun isa. Ayan. Meron din sa taas mga kap. So 8 yung naglilimlim dito mga kap sa baba. And then siguro mga nagpisahan natin mga nasa, matandaan, dami mga kap eh. Ito 11 yung anak nito eh. Ito mga sa tingin ko ilang araw pala nagpisa. Ito yung 4 na sinasabing nagpisa. Ito naman mga kap sa pabo namin, anak ng pabo ito. Yan. Ito iso. Sana mag-survive yan mga kap sa loob ng 4 na taon na paghalaga natin dyan. Nahirapan tayo magpa-survive kasi masyadong maselan. Pero pag nag-survive yan, malaking natutunan yan dito. And then dito mga kap, ito yung mga anak niya. Kaya nakakulong siya mga kap dahil purong Texas yung mga anak niya. Sinusundan siya dun sa labas. Kaya kulong muna siya dyan. And then marami pa tayo dun sa kabila. Lapitan nga pala natin yung mga mangga mga kap. Ito mga kap, may mga maliliit na siya. Tapos na siya magbulaklak. Hintayin na lang natin magbunga. So abot na abot to. Ayan. Si Lady. So okay dyan si Lady. Ayan mga kap, sinaksak na ulit ni Jo Marie para mag-charge. Nag-charge siya. Tara ka tayo. Ayan mga kap, pasok tayo dito. Magulo nga lang. Ito yung rep nila ng mga workers natin. Ito isa pa isa kung magulong bodega. Yan nga pala mga kap, may naglilimlim dito. 8, 9. So 10 naglilimlim. And then meron din dito sa baba. Doon. Ayan o. Hinahayaan na lang natin sila dyan mga kap para mag-survive. Ayun mga kap, nasamahan nyo kami at nakita natin yung mga na-upgrade natin sa ating solar setup at sa ating nagawang portable generator set. Nakita nyo na rin yung mga alaga natin ng mga naglilimlim. Papakita din natin yung nagawa natin doon mga kap. Bali, may kita nyo, may 2 wall siya. Cyclone fence at saka mga kawayan at mga alaga nating kambing. May kita nyo nagsishower tayo para kahit papaano may tumubunda mo. Kasi nga masyadong tagtuyo na. Muli po inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Nataos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kami ng Panginoon sa punan inyong mga pamilya. Na sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa Kanyang mga kagusto at mga kailingan. Muli po, maraming salamat. God bless.